Kapag minahal mo ng totoo ang isang tao, wala kang dapat pagsisihan sa lahat ng ginawa mo. Kasi kung mahal mo talaga, handa mong ibigay ang lahat at handa mo siyang samahan sa lahat ng pagsubok dahil hindi sa lahat ng pagkakataon masaya lang tayo palagi. Dahil minsan, dadanas ka ng hamon sa buhay mo sa piling ng taong pinili ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Parang kailan lang, hinahanap ko siya palagi. Pero ngayon, ewan ko ba kung totoong nangyayari ang lahat ng bagay. Dinadama ko ang bawat sandali. Nilalasap ko ang pagkakataon na sana di na magwakas. Na sana hindi matapos at maglaho. Katulad ng sa nakalipas. Sabi ko pa naman sa sarili ko, naalis na ako pagkatapos ng gabing to. Kaya lang, tila ba nagbago biglang ihip ng hangin. Hindi na ako aalis. Hindi ko na hayaang mawala ulit si Tito Berto. Hindi ko na talaga siya pakakawalan. Sasama na ako sa kanya kahit anong mangyari. At higit sa lahat, akin lang si Tito Berto. Kaya naman sa mga sandaling to, wala nang nagawa si Tito Berto. Nakahiga lang siya habang nakaposa sa mga kamay. Habang ako naman, eto, kahit masakit, tuloy lang. Mahal ko Hindi ko nasasabihin ang buong nangyari dahil alam kong nagawa niyo na din yun. Kaya ito, nang matapos ang tila balabanan sa isang gabing walang kalaban-laban si Tito Berto, hinapayakap na lang talaga ako sa kanya pagkatapos ng maiinit na sandali. Para kaming suman na magkayakap na binalatan. Ang sarap. At ba, nakakapagod. Kaya ito, hindi na kami nakapag-usap. Pagod Nakatulog na nga ako. Kaya ito, isang gabi na di ko na namalayan ang paglipas ng mga oras. At syempre, bago matulog pinakawalan ko na si Tito Berto. Alam ko naman na sa pagising ko, siya pa rin na makikita ko. Alam kong di na siya muling lilisan sa piling ko. Kung tatanungin niyo ako kung masaya ba ako, ito lang ang masasabi ko. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa lahat. Hindi dahil napakagaling ni Miguel sa kama, kundi dahil siya ba din talaga ang nilalaman ng puso ko, na muling minamahal ko, na muling nasumpungan ko. Pero teka lang, tulog na tulog pa si Miguel. Napagod ata kagabi. Saglit nga at siya naman ang ipoposas ko. Kaya ito, habang natutulog si Miguel, maraan ko siyang nilagyan ng posa sa kamay. At ito, ikinabit ko siya kung saan niya ako pinosas kagabi. Matulog ka na mahimbing, Miguel. Magluluto lang muna ako para pagising mo, kakain na lang tayo.
At iniwan ko na din siya kaagad. Nakakatuwa siyang pagmasdan. Lantad na lantad ang lahat ng tinatago. Kaya ito, sinimulan ko ng pagluluto. At sa paglipas ng mga sandali, hala, tinatawag na ako ni Miguel. Kaya ito, lumapit ako sa may pintuan ng silid ko. At sinilip ko siya. Oh, bakit Miguel? May problema ba? Tito Berto, bakit ako nakaposas? Pakawalan mo ako. Miguel, di naman ako nagtanong at nagreklamo kagabi nung nilagyan mo ako ng posas dyan ka na muna. Tito Berto, dapat binihisan mo man lang sana muna ako bago mo ako pinosas. Miguel, okay na yan. Masarap pong pagmasdan, para kang labanos na sariwa. Tito Berto, pakwalan mo na ako. Dali na. Miguel, mamaya na. Baka umalis ka bigla eh. Tsaka kalmahan mo lang ha. Malapit na matapos yung niluluto ko. Wika ako. At eto, iniwan ko na si Miguel. At ilang saglit pa, naluto na yung pagkain namin. Inihain ko na kaagad at eto, pakakawalan ko ng mahal ko. Kaya lang, nang matanggal ko na ang posa sa kamay niya, alo, hinawakan niya bigla si Temtem. Oh, bakit Miguel? Nagutom ako bigla. Tito Berto, pwede bang ito na muna ang kainin ko? Hindi na lang talaga ako nagsalita. Ngumiti na lang ako at ayan. Kumakain na si Miguel ng masarap na umagahan. Kumakain na siya ng pinakamasarap na hotdog sa lahat. Ako naman, masaya lang habang pinapanood siya. Na parang bata, nasabik na sabik. Kaya eto, napakapit na lang ako ng mahigpit sa buhok niya. Kasi naman, oras na para painumin ko siya ng sariwang gatas sa umaga. Walang sinayang si Miguel. Ubos yung gatas eh. Pinipiga pa nga. Sayang daw kung may tira. Ay nako. Kaya eto, nagbihis muna siya. At kami ay kakain na sa kusina. Nang makaupo kami sa may maliit na lamesa, si Miguel, aba, ang kamay. Laging nakahawak kay Temtem. Miguel, ano ba? Kumakain tayo. Mamaya na yan. Tito Berto, uuwi na ba tayo sa inyo? Oo. Pero paano ang trabaho mo, Miguel? Kasi gusto ko na kapag umuwi na tayo, ayoko nasa malayo ka. Magre-resign na ako, Tito Berto. Kahit ngayon na. Sige. Kasi ayoko nasa malayo ka. Baka mamaya may iba ka na naman. Tito Berto, wala naman akong iba. At hindi ako naghanap ng iba. Sorry na. Guwapo lang. Nako Miguel. Basta, iharap mo sa akin yung tao na yun. Kakausapin ko lang. Para malinaw ang lahat. Sige. Kahit kausapin mo pa siya. Wika naman ni Miguel. At eto, may tao ata sa labas. May natawag eh. Tao po. Kaya eto, lumabas ako kaagad. Paglabas ko, aba. Sino kaya ito? Parang nakita ko na siya dati. Kaya lang di ko maalala kung saan.
Teka nga't lalapitan ko lang.